Okay, dito na tayo sa ombudsman. Ombudsman na tayo. Putik. Mga DDS, huwag nyo muna akong report. Mamaya nyo na ako report. Nare-report na naman tayo ng mga DDS, mga kaibigan ha. Nare-report na naman tayo. Aray ko. Grabe. Ang lakas ng impluensya ni Nyolo. Grabe, no? Nyolo lang yan. Nakamaskara, malakas ang impluensya. Dito na po tayo ngayon sa ombudsman, kung saan matatagpuan po natin ang ombudsman po ay ang ombudsman po ay kikilos na para po kay Sara Duterte. Na mangyayaring ganung parking dahil makikita na ho natin in one glance kung alin ang mga kaso ang tumatagal sa bawat stage, no? And now that we've installed periods and shorter periods at that, we will make sure that the cases churn out at the right time. Okay. Another issue, AO. Yes po. Regarding on the sun end, Naririnig nyo ba? Naririnig nyo, no? Press okay. Naririnig nyo yung si ombudsman? Press okay. Press okay. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ha? Eto na po. today, nag-hintad ng House Justice Committee yung subpoena for sun end of Thank you, Alex. Vice President Sara Duterte. Na-receive din ako yung subpoena on already na itong mga sun end. Thank you. Isasubmit na lang sa House Justice Committee. Yes, when we first came into the office, ang una nating ginawa ay isinapubliko ho natin ulit yung SALN ng mga public officers, no? And in that same statement, we even encouraged the other branches of government to do the same. To make their statements or their SALNs public, no? Dahil public document naman ho talaga yan. Yes. Ngayon, nung narinig ho natin ang news, dahil minomonitor naman ho natin yung impeachment proceedings, nag-votation sila para to determine whether or not they would issue a subpoena. But here in the Office of the Ombudsman, any person can request. The public, the general public can request for a copy of the SALN of those that are in... Ayan na ha. Ayan na po. Kikilusan po ng ombudsman. The ombudsman will pursue to the ombudsman will pursue to the statements, assets, and liabilities and net worth of Sara Duterte. Because as we all know, the last ombudsman really hide the SALN of the Duterte. They are the special kind of people. They are the favorite ones of Ombudsman Martires. Aray ko. Okay? But, take note, but in the new administration of Remulla, there is no hidden charges. Aray ko. Okay? In Remulla Ombudsman, there is no hidden charges. All is exposed. The possession of the ombudsman, and those are the president, the vice president, heads of constitutional commissions, and LGUs sa mga area offices ho natin. So even a simple request would do, no? And so much more if it is a subpoena, we will comply. Okay ha, narinig nyo po, magko-comply po ang ombudsman. At tandaan po natin, ang ombudsman po may nakahang po dito. Ha? May backup dito na kaso si Sara Duterte, graft of corruption, malversation, betrayal of public trust. Yan po ha, may backup tayo sa ombudsman. Diretso. Sir, maski po yung mga panahong siya ay nasa Davao City pa, siya po ay mayor at vice mayor, kaya niyo pong ibigay po. Yes, that Oy! would fall under the area Naku, ba't naman gano'n ombudsman? Huwag yung pakialaman yan nung mayor pa siya. Ayan po ha. Pati po nung mayor siya ng Davao City, sa pool. Aray ko. Sa pool. Yan po ha. Dapat po yan. Transparency is the best policy. Pati mayor siya. Diretso. Offices, no? So we would have to direct or endorse the request or subpoena to the proper office that was the repository of those SALNs, which is yung sa Mindanao office ho natin. Sir, mabilis lang ng proseso, kayang-kayang ilabas agad pag nahingi. We have streamlined the processes for all SALNs. Kaya po, pag mag-request po ang kung sino man, mabilis po talaga ang proseso niyan. Sir, still on Vice President Sara, kamusta na sir yung mga reklamo pong kinakaharap niya dito
yung sa iba't ibang civil society groups and also yun muna sir, civil society groups muna. We've consolidated those cases that have similar facts. There are times when there are intersections po between the petitions, and we are careful to make sure that we move efficiently. No? Alam naman ho natin at sinabi naman ho natin dati na we are really very careful in the way that we go, that we investigate, especially itong mga impeachable officers. Kasama na din po dyan yung si Commissioner Lipana, no, na may hinaharap din na mga kaso dito sa Office of the Ombudsman. We are very careful to make sure that we do not step on any unconstitutional grounds, no. So yung investigation Alam regarding nyo, ganyan po dapat ang ombudsman. Hindi po katulad ni Martires na eengot-engot at tatanga-tanga. Aray ko. Di ba? Ang ombudsman po kailangan transparent ka at yun po ang nakikita natin kay Romelia. At nga pala, magkakaroon pa tayo ng surprise witness na si Karandang na magpapatunay po na, ay, ba't ba nasabi ko? Aray ko. Surprise nga eh, ba't nasabi ko? Talaga. O sige, nasabi ko na eh. Magkakaroon po ng surprise witness na si Karandang na nagpatunay po na Aray ko. bobo. Nasabi to. Kasi, nagpatunay po sa mga umaapaw na kayamanan ni nila Sara Duterte. Ha? Okay? Abangan nyo po sa susunod. Nakikita nyo po si Karanda. Ha? Alam ba to? Aray ko. VP Sara is ongoing. Ah. We are gathering more and more evidence. Ah. But at the very end, the inclination of the Office of the Ombudsman is that we have to refer the same to the proper forum for impeachment. Dahil magkakaroon din naman ng trial if in case it reaches the Senate. No? Ah. So that, for us, constitutionally, would be the best option as of now. Sir, to be clear, fact-finding na po tayo sa VP Sara complaints. Yes po. Fact-finding na po tayo. Sir, relatedly, Ramil Madriaga. Okay lang ba, sir? Sir, si Ramil Madriaga ay niuugnay din po kay Vice President Sara. Siya po ay nagpadala ng sulat dito po sa inyo pong opisina. Ayan na. Kamusta na po yun? At yun po ba ay na-consolidate din with the other complaints? Ayan sabi, si Ramil Madriaga po nagpadala ng sulat sa ombudsman. Ano po mangyayari dyan? Yes, na-consolidate ho yan. We are looking at the allegations and we are verifying everything that is written in those complaints. No? As for any case here in the Office of the Ombudsman, it has to go through proper verification. And just like in the 18 Marines case, kailangan natin ma-verify or at least we have to measure yung credibility po ng ating mga testigo Nako. dito sa Office of the Ombudsman. Nako. It is very likely and there are so many times na ginagawang political mudslinging arena ang Office of the Ombudsman. Kaya ang pinakamahirap at pinaka-challenging po na ginagawa ng Office of the Ombudsman is to decipher and determine kung ano dito ang politika, kung ano dito ang katotohanan. And we always want to arrive at the truth, no? But we understand the political atmosphere that we are in, so we are very careful in making sure na objective po ang aming investigation dito. Sir, that's a verification po kay Ramil Madriaga. Ano na po yung ginagawa natin? Are we talking to him? Are we sinamo na ba siya? Pumunta ba tayo doon? Ano na po yung proseso sa There have been attempts to dialogue, no, with Mr. Madriaga, no. I have not received a report yet on the talks Ayan between po ibig sabihin po niyan, seryoso talaga. Kasi kung house show lang po yung bintang ni Madriaga, hindi po pag-aaksaya ng ombudsman. So therefore, Your Honor, Mr. Chair, the Madriaga accusation is really serious. The Madriaga accusation is factual, okay? Relevant, full of facts. Facts you. Okay? Yan po yung Madriaga, facts you. Ibig sabihin, ikaw ang tunay. Facts you. Aray ko. Okay? Ayan, pagpasensyahan nyo na po pinuputok tayo ng mga DDS ngayon kasi
pinuputak din po tayo ng mga DDS kasi hindi na nila makayanan. Okay lang yan. Nauunawaan namin kayo mga DDS. Kung double time kayo sa pagtatanggol kay Sara, nauunawaan namin kayo. Double time pa, ha? Double time, double pay. Aray ko. Punta lang kayo dito. Okay? Hindi nyo kayang patahimikin ang bunganga namin. Kahit may sakit tayo at may trangkaso, diretso ang bunganga. Fax you. Aray ko. Kasi nga, fax you. Ito ang katotohanan. Fax you. Aray ko. In the office and Madriaga. Pero sigurado ho tayo na lahat ho yan, we will not leave any stone left unturned. Sir, nabanggit nyo kanina, consolidated na yung mga complaints on VP Sara. Ilan, right now ba, ilan yung complaints na nasa Office of the Ombudsman na kinonsolidate natin for proper investigation? I'll get a report, ha. Hindi ko masigurado kung ilan talaga yon. Pero yung meron tayong complaint from civil society, meron din tayong complaint from former Senator Trillanes. Patay. And then there's also that was referred from Congress way back. So yun po yung ano, pero Ayan na, sabi ni Ben L. Fax you din po. Fax you, Ben L. Ayan po And sinasabi po ngayon dito, yung bukod pa po sa mga personal complaint kay Sara Duterte ng mga civil society at syempre si Antonio Trillanes, ang pinakamagaling na tao na nagbuo at nagpakulong sa kurduroy na betlog ni Digong. Aray ko. I'm not sure if that's the Uy, teka lang. Putik, nawawala na yung attention natin sa kurduroy na betlog ni Digong, Sa bagay, 2 buwan ka pa, Digong. Susunod ka na. Pahinga ka muna dyan. 2 buwan, di ba? Hintayin natin. So, sana wag ka muna mamatay, Digong. Pero pwede na rin kung gugustuhin mo. Di ba, relax ka lang dyan sa ICC? Pwede ka mamatay, pwede rin hindi. It's up to you. Aray ko. Fax you. Patayin mo si BBM. No joke. universe. Sir, how will the investigation prosper po dito sa Ombudsman kung meron na pong umuusad na impeachment complaint sa kanya naman po sa House? Yun nga po ang sensitivities dito. Kaya natin minemonitor ho lahat ng nangyayari sa House, no? If ever there are intersections or if ever talagang one and the same yung mga complaints doon at dito, then we will have to see what we can do still, no? Pero at the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay yung accountability lang. Yung accountability ng mga public officers na nagkakamali. So, if ever pwede nang ipasa lahat sa Congress, then we will do so at the proper time. According to the House Committee on Justice, the processes na ginagawa nila is more on political because it's part of their constitutional duty. Pero the Ombudsman is more on administrative and criminal. So, possible ba if we arrive na ma-impeach si VP Sara, can the Ombudsman still go with the investigation and file necessary cases against VP Sara? That's 10 steps ahead, sir. Dito muna tayo sa impeachment. And I understand that the impeachment is a political process. Kaya po, kahit dumating yan sa trial, hindi po huwes talaga ang humuhusga sa impeachment, no? These are senators who are equipped constitutionally with the power to judge on impeachment cases. We understand the nature, no? Kaya hayaan muna natin yan. Ipagulong na muna natin yan. And then we'll cross the bridge when we get there. Sir, going back to Madriaga, you mentioned kanina that there were attempts. Sir, what did you mean by attempts? Hindi ba siya nakakausap? Nagkakaproblema ba tayo sa access? We have advised the teams to be very circumspect in the way that we deal with Ramil Madriaga. First and foremost, because we understand the political ramifications here. No, if the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami
at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga. Okay. Dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. Oh. So we want to make sure na isa-isa muna. Kasi masyado namang overwhelming at when you talk about witnesses like that, kasi kailangan mo talaga alagaan yan, i-develop mo para lumabas yung talagang katotohanan. No? So, we wanna make sure na, lang tayo, step by step lang tayo. Sir, kasi may sinasabi yung abogado niya na meron daw mga hawak yung, I don't know, is it the BJNP or the authorities na cellphones, yung gadgets niya that could prove Ito na, cellphone. kanyang mga ina-assert sa kanyang po mga sinasabi. Paano po yung proseso po doon? Are we trying to get those gadgets? Masisilip ba natin yan? Or hayaan natin muna po yung Kongreso? I'm sure the teams are aware of that, ma'am. Pero yun na nga, we wanna be circumspect in the way we do things. So, siguro the first people who will get a crack at it will be Congress. Sir, since nasa fact-finding stage pa lang po yung mga cases versus BP Sara, pagka madalo into preliminary investigation stage, ipatatawag din po ba natin si Vice President sa ombudsman? Yun na nga ang tinitignan natin. We're still analyzing kung pwede natin gawin yun. Kasi once it goes to preliminary investigation, it runs a life of its own already, no? Tuloy-tuloy Putik, no? Patay si Sara, pati pala sa ombudsman, papatawag siya, aray ko. Aray ko. Ano ba yan? Pakalupit naman ng nyo. Presidente nyo, tambak ang kaso, papatawag sa... pwede rin po siya ipatawag ng ombudsman para sa preliminary. Oh, yeah. Tambak! Men, tambak! na po yan, magkakaroon ng recommendation. Pero baka naman, after fact-finding, we can already give our findings to the Congress. So that is something that we are trying to analyze and weigh. Pwede rin po pala tumulong ang ombudsman para sa fact-finding na din nilang ibigay sa impeachment court. Aray! Aray ko. Napakasama ni Sara Duterte. Napakasama po talaga. Ayan po oh. Pero sir, hindi ibig sabihin nito na i-into yung kaso dito while merong impeachment proceedings na rin. Hindi naman. Pwede naman mag-parallel investigation. No? Sir, para lang po malinaw sa public, kahit hindi niyo po kakausapin si Madriaga muna, kayo po ay sumisilip na ba dun sa mga dokumento, dun sa mga sinasabi niya na pwede niyo pong ma-cross-reference, pwede niyo pong ma-verify? Yes, opo. That's all underway already sa mga team ho natin. Opo. Sir, ano specifically, if you could... I don't want to get ahead of the teams that are on it. These are very confidential, lalo na yung sa fact-finding. Ano pa yan, very sensitive information pa po yan. And I hope you understand that we want to keep things confidential as fact-findings investigations are going on. Sir, will change the fact-finding? Kasi po, si Ramil Madriaga is sinabina na rin ng House para sa kanilang hearing. We will monitor kung ano po yung magiging statements niya doon. Sir, medyo stretch, but yung tungkol dun sa issue ng pagsilip sa mga bank accounts, is that something that we are looking at right now? O hihintayin ba natin na medyo mag-prosper muna in the side of Congress bago nyo po tignan yun? Yes, we will wait for Congress. We will take their lead. Kasi it is a constitutional mandate for them to do that. Pag may complaint, gugulong yan. It runs a life of its own. So we would rather put more weight on the constitutional function of Congress to do their job first. And then we will supplant, if ever. Nako! Ibig sabihin, pag na-impeach, impeach na. Oh, tapos, ombudsman naman, kulong! Aray ko. Yan po ang sinasabi natin, hindi nagwawagi ang kasamaan at kadiliman. Magwawagi palagi ang katotohanan. Oh, may bago subscriber, George. New subscriber, Yolo. Okay, pwede ka na umalis. Aray ko. Wala kang matututunan dito, George. Puro katarantaduhan dito. Ayan bahala ka sa buhay mo dyan. Bahala ka na. Oy, si Ma'am Eva Nerita nandito. Ma'am Eva Nerita, paano kung hindi sumupot sa ombudsman? Kapag hindi siya sumupot sa ombudsman, sasabihin at mumismakmum.
mananagot siya. Mami Eva, ang ombudsman po ay may kapangyarihan na magparoon ng warrant of arrest. Okay? Yan po ang sangay ng gobyerno na may solong kapangyarihan. Pwede niyang ipawarrant of arrest ang sino man. Okay? Kaya ipawawarrant of arrest siya sa NBI kapag hindi siya umaten. Kulong! If they ask, sir. If they ask, well, we wouldn't be the agency to look at the bank accounts po kasi. That would be an executive function under the AMLAC. Yung sa AMLAC, sir, regarding doon sa binabanggit nyo na matatapos na Kukulango. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dutites, dutites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.